Jin Mori seems to be just another normal high schooler living in modern-day Korea, but in truth, he is an insanely strong guy and a skilled martial artist. He lives alone in a small house, and the only family he had was his grandfather, who went missing when he was young. Despite a problematic childhood, he grew into a kind person who, even with incredible strength, never abused it. One morning, Jin Mori wakes up from a dream of his grandfather, reminding him to behave well and go far. After a few minutes, he realizes he is running late for an important event, so he hastily leaves on his bicycle, nearly colliding with a lady on the way. Today marks the beginning of the National Martial Arts Tournament for students, known as the God of High School. And the preliminaries are being held at Korg Arena. The whole city of Seoul is buzzing with excitement. Some students even mentioned that a few classmates got front row tickets while others watch online, but nothing compares to seeing it live. During the Joya and Jungsheng preliminaries, there were boys who drove girls wild with their looks. Meanwhile, Han Dae-wi just finished his shift at the supermarket, and after counting his money, he decides to take more shifts to earn extra cash. At the same time, Jin Mori is rushing through traffic trying to reach his destination when he witnesses a thief on a motorcycle snatching a lady's purse. This lady desperately needs the money for her grandson's cancer operation. Unable to bear it, Mori starts chasing the thief on his bicycle. Along the way, he accidentally collides with a girl heading to Korg named Yumira. She was watching some men practicing martial arts. Furious as her glasses are shattered, she throws a stick at Mori, making him fall off his bike. Mori explains he was chasing the thief. The thief thinks he has escaped, but Mori reappears behind him with the girl now on his bicycle, both determined to catch him. The thief feels confident since he has 10 years of experience riding, but soon realizes escaping won't be easy. Dae-wi, the supermarket worker, learns of the situation thanks to a rapper who streamed the lady's story on Instagram, and he too wants to catch the thief. Mira launches herself at the thief using a stick as a sword, performing a moonzorn sword technique. But just as she is about to strike, she collides face first with a warning sign. The thief thinks he is safe until Dae-wi appears and punches him hard in the face, taking the purse back. By chance, the three young people were all headed to the same place, the tournament, so Mori gives them a ride on his bicycle. At Korg Arena, the second venue for the preliminaries begins. Here they cannot trust anyone, and their only friends are their fists. Mori thanks Dae-wi for helping, and the three introduce themselves. They will all compete in the God of High School. Mira demands Mori pay for her broken glasses since she cannot see properly, but Dae-wi insists the thief is to blame and she should ask him. Inside the arena, participants from all over gather, each with different martial arts styles. In this tournament, any artifact or fighting style is allowed. There are no time limits and no prohibited weapons. Victory comes only by incapacitating the opponent or forcing surrender. After preliminaries, the regional winners will be chosen to represent in the national tournament. Men and women both compete, each wearing a bracelet that monitors their vital signs. Nanomachines track their real-time condition, and injuries will be treated by a special team. Everything is arranged so they can fight with all their strength without fear. The winner of the preliminaries will be granted any wish by the organization, whether cash, a house, or something else. The prize for the winner can be a trip or other reasonable wishes. After explaining all the rules in detail, the fight finally begins. At first, everyone must fight together with no assigned opponents, and the last one standing will be declared the winner. It's basically a battle royale where competitors fight until only the truly exceptional remain. The strongest focus on reading their opponent's vital signs to quickly eliminate the weaker ones, because here if they don't win, they don't survive. Among the many talented fighters are Mori, Han, and Mira. Even though Mori hasn't eaten all day, he still defeats a group of men who surround him. His goal is clear. He wants to win in order to one day face the blonde man who recruited him and prove he is strong enough to beat him. Suddenly a latecomer arrives. His name is Kang Manchiak, fresh out of the reformatory, and although he has 20% less HP than the others, he is still the favorite to win. He shocks everyone with his swift and brutal attacks. Mira tries to stop him with her sword, but Kang dodges every strike. She doesn't give up and uses Moon Sword Technique number 1 inch,
but Kang grabs her leg and slams her to the ground. Mori jumps in, but Kang forcefully throws him down as well. Mori gets up determined, saying if Kang won't hold back, neither will he. Meanwhile, a government group is investigating events on a mysterious island. They study aerial photos and wonder if King Kong really exists. Worried, they conclude it is all related to the power called Chariok. An intruder alert sounds. The president is isolated for safety, and Park Moo-jin exits the elevator, introducing himself as the Minister of the Republic of Korea. He calls the organizers of the God of High School and informs them that he has achieved his objective, and promises to return for the next round. The one who actually managed to defeat Kang was Mira. Although she is furious because her sword was taken away, she confronts Mori thinking he attacked her earlier, but Mori points out she mistook him because she wasn't wearing her glasses. The advanced nanomachines heal the competitor's wounds quickly, which amazes everyone. Later, Mira walks home, and since Mori lives in the same direction, she thinks he is following her. But then Daewoo shows up too, since he also lives nearby. The three have no choice but to walk together and strike up a conversation. Mori asks why they are in the tournament. He says he joined to get stronger. Han admits he needs the money, and Mira wants to restore her family's dojo. Mori warns her not to let anyone take her sword, but as soon as she turns her back, Mori is holding it. They argue, and in a careless moment, Mori tosses the sword into the lake. Mira angrily tells him to disappear from her sight. Her father once asked her to find a worthy successor, and she promised to restore the dojo and preserve the Moonlight Sword techniques. She gave up everything for that goal. Mori later returns with a flashlight to help her find the sword. Since it was the last keepsake from her father, Daewoo arrives with an even bigger spotlight to help too, and luckily, the lake is shallow enough that they retrieve it. Soon, the second round of the Seoul Preliminary Tournament begins. The winner will advance to the National God of High School Tournament, where the strongest fighters from the entire nation will clash. Everyone wonders who will emerge victorious and take the first step toward fulfilling their wish. Before matches start, competitors are practicing, reading, even napping, but Kang causes trouble again when he confronts someone, and Mori can't stand his arrogance. The first official match is Mira versus Han Daekyol, and the winner is Mira. The second match is Jin Mori versus a fighter nicknamed the Beast, and the winner is Mori, using his powerful taekwondo punches. In the eighth match, Han Daewoo faces Yes Man, and the winner is Daewoo. The next fight is between Go Gamdo, who practices Tai Chi, and Kang Mancheok, who uses Northern Taekwondo. Gamdo gives his all, but Kang starts reading his movements and counters easily. Gamdo calms himself and remembers that balance and breathing are the essence of Tai Chi. Even so, Kang crushes him with brutal strength, breaking his arms and demanding that he beg for his life. Mori tries to hold back, but he can't take it anymore and kicks Kang. The organizers rush in, declaring that interfering in another match is forbidden. They're about to drag Mori away when Kang stands up and declares he's not the same anymore. His mind drifts to the day he was offered Chariok power but was denied as a fool. He fights again, but this time Mori defeats him. At that moment, Park Moo-jin, the main organizer, arrives. Mori will be punished, and they announce to the public that his punishment will be decided. Meanwhile, in a church, a strange sect discusses distributing the will of their god. Gamdo is broken in mind and body, while Kang is traumatized by his crushing defeat, neither able to fight again. The organizers debate Mori's punishment. Moo-jin checks his record and sees that his grandfather is Jin Tae-jin. Because of this, they decide not to disqualify him, but to test if he's genuine. The fight will happen in the ring before the entire audience. Moo-jin even gives Mori special fruit to restore his energy. Next match starts. Mira faces Ma Miseon, the only two women in the tournament. Miseon is a world champion wrestler and wants to win to claim any man she desires. She gains the upper hand and even throws Mira's weapon into the crowd. But Mira insists she can still fight. She uses Moon Sword Technique number 5 without the blade and defeats Miseon, becoming the last woman standing in the tournament. Mori's punishment is set. He must fight one of the referees. If he wins, he may continue. If he loses, he's done. Mori throws a tantrum insisting on Judge R, but Moo-jin declares the chosen opponent is Judge Q, and there's nothing Mori can do. Mori taunts him to take off his glasses and gets smashed by a powerful blow,
but he pops back up unfazed and challenges him to hit harder. Dawi and Mira walk home worrying about Mori until he shows up casually eating bananas. Mira scolds him for his recklessness, but Mori answers with his family motto, "Do whatever you want," the words of his grandfather. One of the staff reports to Mujin that Elder Nabong Chim warned the fruits were sealed away because they're dangerous for ordinary humans. Mujin wonders if Mori is truly special. Later at home, Mori eats a peach that falls to the ground. Soon he's unconscious and vomiting blood. Meanwhile, Dawi visits his friend with cancer, who now needs an even more expensive treatment. His sister is working double shifts. Dawi quietly wishes for his friend's recovery. The next match is Han Dawi against Baek Sung-chul. Baek believes the mind surpasses violence. During the fight, he predicts all of Dawi's moves and strikes strategically. Yet Dawi endures the pain and finally unleashes his best techniques to knock Baek out cold, becoming the winner. Mori's fate now depends on the coming battle. At last he arrives at the tournament running. Haunted by strange dreams, they announce the start of the match. If Mori can defeat Judge Q, he will continue. Mori steps forward to face Judge Q. He snatches his glasses, shoves him, and the referee tumbles to the ground. Furious Judge Q unleashes his strength, summoning a higher being, something like a god or a demon, which strikes at Mori. Just when Mori seems about to fall, the organizers intervene and restrain Judge Q. Mori is declared the winner, while Judge Q has his salary suspended for 3 months as punishment. Mujin confirms Mori's identity as the grandson of Jin Taejin. In the sole preliminaries, only 4 competitors remain: Mira, the successor of the Moonlight Sword style, Han Dawi, the master of full-contact karate, Jin Mori, the renewal taekwondo user, and Bayon Jae-hee, the Brazilian jiu-jitsu fighter. Over the weekend, Han Dawi is set to fight Mira. Mira is confident she will win just like Mori, though she secretly wishes both could advance so she could face them together. One evening, a wealthy young man pulls up in a luxury car before the 3 friends. So Jin, a strong and famous entrepreneur in the sports entertainment world, he declares he lives only to meet Mira, and in a shocking moment, he proposes marriage. Leaving the 3 stunned, Sojin admits he has admired Mira from afar, studying the Moonlight Sword, seeing her as a diamond in the rough, a girl of beauty, intelligence, and potential. He dreams of raising the Moonlight Sword into a recognized martial art like karate or judo, even aiming to make it Olympic. And he promises Mira a happy future. Mira accepts his proposal, her cousin overjoyed and already thinking about the wedding dress and honeymoon. Her uncle, however, questions Sojin's motives, asking why he wants to marry a child. But Sojin repeats his vision of making the Moonlight Sword shine. Mira herself claims this is what she wants, because recognition for her father's technique matters more than anything. Deep down, though, she doesn't look happy. And Mori notices, while waiting in line for a burger, he overhears girls gossiping about Mira's wedding. Shocked, he storms to her house to confront her. But Mira coldly tells him it's none of his business. Mori senses something wrong, convinced Mira is hiding her feelings, and he distrusts Sojin, imagining even sinister motives. Dawi warns him not to meddle, that it's Mira's choice. But Mori can't ignore it. On the wedding day, Mira is dressed beautifully, yet still carries sadness in her eyes. Her uncle recalls her childhood, knowing she never truly wanted this. He pleads with Sojin to stop the marriage, but Mira interrupts, insisting this is her will. As long as her technique gains recognition, Sojin doesn't mind being used, since he also gains benefit. Mira's cousin, heartbroken, realizes too late that Mira isn't happy. She confides everything to Mori, who rushes to stop the wedding. Security blocks him, threatening to throw him out. Behind the ceremony, the church reveals its hidden truth. They seek the sacred sword, the divine blade said to obey even God, and only the chosen hand can draw its power. Ito ang tunay na hinahanap niya sa pamamagitan ng pag-aasawa kay Mira, at kaya hindi niya iniinda kung ginagamit man siya, dahil ginagamit din niya ang sitwasyon para sa sariling layunin. Mauri sinusubukan niyang lumaban sa mga guwardiya, pero agad na dumating si Dewey para iligtas siya. Kahit na hindi mahilig si Dewey makialam sa buhay ng iba, handa siyang suportahan ang kanyang mga kaibigan sa anumang oras. Magkasama nilang tinangka na pigilan ang kasal ni Mira at Seonjin. Sa gitna ng komprontasyon, nagbitaw ng masasakit na salita si Seonjin na ikinagulo ng isip ni Mira at nilait pa niya ang mga kaibigan nito.
Humarap si Daiwei kay Xiongjin sa isang laban, habang si Mori naman sinubukang kumbinsihin si Mira na sundan ang kanyang pangarap at ipaglaban ang totoong nais niya sa halip na magpakasal dahil lamang sa obligasyon. Si Mira muntik nang suntukin si Maury, pero humarang ang kanyang tiyuhin para tanggapin ang tama. Sabay pakiusap na tumigil na siya at gawin ang bagay na tunay na magpapaligaya sa kanya. Sa huli ibinunyag ni Shanjin ang kanyang totoong intensyon. Nais niya ang Moonlight Sword at ang tagapagmana nito para mas lalo pang lumakas. Tumawag siya ng isang nilalang na kahawig ng mga hukom at sinimulang sirain ang lugar. Inatak niya si Mira, ngunit ginamit ni Mira ang espada ni Shanjin at sinaksak siya ng malakas hanggang mawala nito ng malay. Kahit nakuha ni Xiongjin ang espada ng kanyang ama, napagtanto ni Mira na naninirahan pa rin sa kanya ang espiritu ng kanyang ama. Samantala ang kaibigan ni Dewey na may kanser ay nasa kritikal na kondisyon at ilang lalaki ang nang-asar sa kanya habang siya ay nagtatrabaho. Hindi napigilan ni Dewey ang galit at pinagsusuntok sila ng mariin. Kinabukasan sa torneo inilabas ni Dewey ang kanyang pagkadismaya kay Mira at muling binuksan ang kanyang sugat. Nanghina si Mira at nawala ng maraming dugo. Kinailangan siyang pigilan ng iba upang hindi siya mapatay ni Dewey. Si Dawei ay tila hindi na ang dati at kumikilos na parang isang taong walang damdamin. Sa puntong malapit na niyang tuluyang mawala ang kanyang kaibigan na si Wu Xiangtai. 2 taon na ang nakaraan. Naalala ni Dawei kung paanong madalas siyang napapasabak sa laban kasama ang kaibigang si Xiangtai. Tila ang kalagayan ng kanyang kaibigan ay lubang nakaapekto sa kanyang damdamin. Nagsimula na ang laban para sa Team B sa semifinals, kung saan si Jin Mori ay nakaharap si Beyond Jae-hee. Naging madali para kay Mori ang kompetisyon dahil tinalo niya ang kalaban sa loob lamang ng mas mababa sa 5 minuto. Ngayon sa final ng mga preliminaries, si Mori ay makakalaban si Han Dewi para malaman kung sino ang makakuha ng karapatan na lumahok sa national tournament ng God of High School. Matapos ang laban binisita ni Mori si Mira na medyo gumagaling na. Bagaman nananatiling malungkot at mahina mula sa pagkatalo, sinabi ni Mira na ngayon alam na niya kung ano talaga si Dewi at na ang kamao kailanman ay hindi nagsisinungaling. Samantala si Wu Sangtai ang kaibigan ni Dewey na maluba ang karamdaman ay buhay pa, ngunit nasa lubhang hindi matatag na kondisyon, salitan sa pagitan ng pagising at pagtulog. Dumating na ang araw ng engrandeng pinal ng preliminaryo kung saan maghaharap ang pinakamahusay upang matukoy kung sino ang uusad sa susunod na antas ng torneo. Nagsimula ang laban nina Daiwei at Mori na parehong umaatake ng matindi. Tumama si Daiwei ng malakas na suntok kay Mori. Ngunit agad gumanti si Mori at nagbigay ng triple kick na naka-injure kay Daiwei. Bumangon muli si Daiwei at inamin na kailanman ay hindi niya itinuring na kaibigan sina Mori at Mira. Saka siya muling nagpatama ng malakas na suntok kay Mori. Samantala si Mira ay pinalabas na mula sa ospital at napansin niya ang kaguluhan sa isang silid. Pumanaw na pala si Wu Xiangtai. Sa kompetisyon, patuloy na lumaban si Dawei ng buong lakas. Dahil may kasunduan siya kay Moonji, kung makakaabot siya sa semifinals at finals, gagamutin ang kanyang kaibigan gamit ang nanomachines. Malakas na tinamaan ni Dawei si Maori, at kahit bumagsak si Maori sa lupa, nagawa pa rin niyang bumangon. Ipinaalam ni Mungi kay Dawei ang pagkamatay ng kanyang kaibigan. Nagsimulang balikan ni Dawei ang kanilang pagkakaibigan ni Xiangtai na siyang tanging lumapit para ipagtanggol siya sa isang laban. Mula noon, nabuo ang isang magandang samahan na nakabatay sa pagtitiwala. Bumalik sa laban si Maori at umatake ng todo, pero naiwasan at nablock ni Dewey ang mga suntok. Muntik nang sipay ni Mori si Dewey sa mukha nang dumating si Mira at iniabot ang isang sulat mula sa kaibigan para kay Dewey. Binasa ito ni Dewey at ibinigay kay Mira para itago. Nagpatuloy ang laban ni Dewey, pero hindi na siya nakikipaglaban para may makuha. Ginagawa na niya ito para mag-enjoy. Nagalak siya na parang hindi pa kailanman, at kahit hindi siya nanalo, ninamnam niya ang pagkatalo, tinanggap niya ito ng buong puso at sa wakas ay kinilala ni Dewey ang lahat. Nakilala na ni Dewey, sina Mori at Mira bilang kanyang mga kaibigan. Kahit paminsan kumikilos silang parang mga tanga o masyadong seryoso, mananatili pa rin silang kanyang mga kaibigan. Samantala si Taejin, ang lolo ni Mori, ay nasa kagubatan kasama ang sekta na iginigiit na dumating na ang oras upang tuparin niya ang tungkulin na ipinagkatiwala ng langit sa kanya. Ngunit tumanggi si Taejin dahil ang kanyang motto sa pamilya ay gawin ang gusto mo at ayaw niyang sundin ang hinihingi ng sekta.
Ang mga lalaking nakasuot ng balabal ay determinado na makahanap ng ibang paraan upang maisakatuparan ang kanilang layunin. Samantala sa lahat ng rehiyon ng bansa, natapos ng mga preliminaries at ang National God of High Schools Tournament ay nakatakdang ganapin makalipas ang 2 linggo. May maliit na pagbabago sa mga patakaran ng torneo, kung saan ang 3 pinakamahusay mula sa bawat bansa ay bubuo ng mga koponan. Sa Korog Arena, naglaban sina Yumi Ra at Jahi para sa ikatlong pwesto. Nanaig si Mira gamit ang Moonlight Sword technique at kaya sasama siya kina Mori at Daiwei sa national tournament. Sinuri ng mga organizer ang resulta ng mga nagwagi mula sa bawat rehiyon at napansin na sa bawat grupo ay may isang taong may potensyal bilang susi. Samantala patuloy na lumalala ang problema kay Nox at tinawag ni Munji ang 6 upang maghanap ng solusyon dahil parami ng parami ang naglalaho o namamatay bawat araw dahil sa mga galaw ni Nox. Sabik si Mori na makipaglaban kasama ang kanyang mga kaibigan pero medyo nadismaya rin siya dahil hindi na niya sila makakalaban muli. Isang bagay na nakatulong para siya ay tumibay. Habang naglalakad silang magkasama, bigla niyang naramdaman ang presensya ng isang matandang lalaki na bigla na lamang naglaho, samantala nagtipo ng 6 kasama si Munji na gumamit ng card upang sila ay tawagin. Ngunit lumabas na si Munji ay isang doble lamang at agakin ng 6 ang doble. Ipinahayag ni Nabong Chim ang interes kay apo ni Taejin na lumahok sa torneo at nag-alok ang apo ni Taejin na maging disipulo niya. Kalaunan binanggit ni Munji na tinangka ni Knox na makipag-ugnayan kay Taejin. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang kalangitan at isang napakalaking espada na naglalabas ng matinding presensya ang lumitaw sa himpapawid na katuro mismo kay Taejin. Malayo mula sa labanan, nakita si Mira na namimili lamang at sinusubukang mamuhay ng normal. Hindi inaasahan ay nakatatagpo niya ang commentator na kasama ang kanyang pamilya. Sinabi nito na nakapasok siya sa national tournament sa sariling kakayahan at hindi dahil sa pagbabago ng mga patakaran. Gayunman naniniwala pa rin siyang hindi pa niya naaabot ang buong potensyal ng Moonlight Sword. Sa kanyang opisina tinanong ni Munji si Daiwei kung bakit nais pa rin niyang lumaban matapos mamatay ang kanyang kaibigan. Sumagot si Daiwei na may hindi pa siya natatapos at hiningi sa kanya ng kanyang kaibigan na tuparin ang kanyang huling kahilingan. Sinamantala rin ni Daiwei ang pagkakataon upang tanungin si Munji tungkol sa mga nilalang na supernatural at sa lakas na maaring taglayin ng ilang mga manlaban. Ipinaliwanag ni Munji na ito ay may kinalaman sa Charyak. Determinado si Jin Mori na huwag magbigay ng anumang kalamangan, kaya ibinuhos niya ang sarili sa kanyang pagsasanay. Ngunit sa gitna ng kanyang konsentrasyon, ay nahati ang kanyang atensyon nang makita niya ang ilang bata na nasa panganib dahil may lobo na naipit sa mataas na puno. Agad siyang tumulong at nakuha ang lobo. Subalit sa proseso ng kanyang kabutihang gawa ay natapilok siya. Sa kritikal na sandaling iyon lumitaw si Nabong Chim at tinangkang makuha ang kanyang tiwala. Nagbigay naman ng payo ang commentator kay Mira. Sinabi niya na sa torneong ito, makakaharap ka ng mga taong may kapangyarihang hindi mo may isip. Sa ngayon, iniisip mo lamang na harapin sila gamit ang lakas. Normal lang na gustuhin mong tumatag, pero kapag nakaharap ka ng mas matinding puwersa, ilagay mo ang iyong emosyon sa espada. Ibinahagi rin niya ang isang madilim na sikreto na siya ay nabulag dahil sa Moonlight Sword. Habang paalis siya kasama ang kanyang pamilya, biglang lumitaw ang isang mamamatay tao mula kay Nox at walang awa siyang pinatay. Nagsimula na ang unang laban kay Jin Mori laban kay Nagidian. Puno ng sigla ay tinangka ng kalaban na gamitin ang isang teknikong itinuro sa kanya ni Nabong Chim. Subalit dahil sa kakulangan niya ng kasanayan at pag-unawa sa teknikong iyon, ay nanatili siyang nakapako sa gitna ng laban at naging madaling biktima ni Nagidian. Ang resulta ay isang matinding pambubugbog na ikinagulat ng lahat. Ito ay isang debut sa torneo na walang inaasahan. Sa ikalawang laban nagharap sina Han Daewoo at Jin Pongwang. Ang pinakamatandang mandirigma sa torneo, naalala ni Pongwang kung paanong lagi siyang kinukutya dahil sa kanyang edad at dahil palagi siyang bumabagsak sa mga pagsusulit. Ipinangako niya kay Jong Jong-mi na hindi siya kailanman susuko. Ginamit ni Pongwang ang kanyang Charyok technique ng malupit laban kay Dawei. Ngunit sinalubong siya ni Dawei ng pantay na lakas gamit ang kanyang Seryu technique na naging mapanganib para sa matandang mandirigma. Tagumpay ang napunta kay Dawei. Sa ikatlong laban ng National God of High School Tournament, hinarap ni Mira ang isang kalaban na nagngangalang Beyond Jae-hee. Mula sa kupo ng Chungcheongbuk,
Sa una ay nag-alinlangan si Mira na gamitin ang kanyang moonlight sword technique dahil sa takot na mawalan siya ng paningin tulad ng nangyari sa kanyang ama. Ngunit matapos makatanggap ng payo mula sa kanyang tiyuhin at maalala ang mga salita ng commentator, nagpasya siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang manalo sa laban. Naging matindi ang bakbakan at tuluyang pinakawalan ni Mira ang Moonlight Sword. Sa kanyang determinasyon natalo niya si Jae-hee at nakuha ang panalo sa ikalawang laban, tinulungan niyang makuha ang panalo ng Soul Team. Samantala sa labas ng torneo dinukot ng Nox si Judge Q at hinarap siya. Kahit na ipinakita ni Judge Q ang matinding resistensya at buong tapang na ipinagtanggol ang sarili. Ang mga miyembro ng Nox ay nagmamay-ari ng isang nagre-regenerang Diyos at tila nasa kalamangan sa laban. Nakasalalay sa laban ng kapalaran ng mga kalahok sa National God of High School Tournament at patuloy na lumalaki ang banta mula sa Nox, nagpatuloy ang torneo na puno ng kapanapanabik na laban at mga rebelasyon. Matapos ang panalo ni Dawei sa kanyang laban, nakapasok na ang Soul Team sa susunod na round at si Mira ay nanalo rin sa kanyang laban. Tiyak ang kanyang puwesto sa kompetisyon. Ngayon nakatutok ang lahat sa iba pang mga koponan at kanilang mga laban. Sa laban sa pagitan ng Jeongsang Namdo at Jo Labuk, mabilis na nanalo si Jigay Taek laban kay John Jugok. Isang tanyag na panday, ngunit nakisali ang isa sa mga kasama ni Jugok na nagdulot ng gulo at muntik nang makialam si Dawei bago siya pinigilan ng commentator. Samantala, nakikipaglaban sina Judge Q at ang mga referee ng buong tapang laban sa mga pari ng Nox. Ngunit nakatakas ang mga pari at nagdulot ng napakalaking pagsabog sa lugar. Lalo nitong pinataas ang tensyon sa torneo at ipinakita na nananatiling malaking banta ang Nox tungkol naman sa panloob na banta sa loob ng tiyan ng tigre at ang misteryosong pagkawala ni Taejin, iniimbestigahan ito ni Moonji upang malaman kung may taksil sa kanila at kung paano haharapin ang Nox. Nangangako ang National God of High School Tournament na mas marami pang kasabikan at hamon. Habang ginagamit ng mga kalahok ang kanilang charyok at espesyal na kakayahan upang umusad sa kompetisyon at ipagtanggol ang kanilang interes. Nagsimula ang ikalawang laban ng Group A sa National Tournament sa pagitan ng Chung Chung Nam at Joel Nam. Samantala, pinagmamasdan ng Soul Team ang kanilang mga kalaban at kinikilala ang kanilang lakas. Gayunpaman hindi mapigilan ni Mori ang kanyang pansin sa isang binatang nakasuot ng uniforme na kahawig ng sa kanyang lolo. Nagkita sina Ilpyo at Mori, kasama ang tagahanga ni Mori, na ibinunyag na matagal na niyang sinusubaybayan si Mori. Mula pa sa preliminaries at humahanga siya sa kanyang kakayahan. Pansamantala silang nakipaglaban, ngunit agad na tumigil. Si Ilpyo ay may suot na simbolo ng tigre sa likod ng kanyang military jacket. Ang parehong simbolo na dala ng lolo ni Mori na si Jin Taejin, tinanong ni Mori kung bakit niya suot ang simbolong iyon at ibinahagi ni Ilpyo ang kanyang kwento. 14 na taon na ang nakararaan pumanaw ang ama ni Park Ilpyo at ang unang alaala niya ay ang araw ng libing ng kanyang ama. Pagkatapos noon naalala niyang nakita ang likod ng kanyang ina. Habang siya ay umaalis, iniwan siyang nag-iisa sa isang hindi pamilyar na lugar kasama ang mga hindi kilalang tao. Nakatagpo niya si Jin Taejin na nagbigay sa kanya ng isang aklat ng mga sikretong teknik ng Taekyon. Dahil kaibigan niya ang kanyang lolo, buong buhay na inilaan ng lolo ni Ilpyo ang kanyang oras sa pag-aaral ng Taekyon at isinulat ang kanyang sariling mga teknik sa aklat na iyon. Alam niyang paglaki ni Ilpyo ay magiging kasing dangal siya. Nagpatuloy ang pag-uusap ni Mori at Ilpyo at sa isang sandali iniligtas ni Ilpyo si Mori mula sa isang biglaang pag-atake ng isang taong nagngangalang Take. Mahigpit niyang binalaan si Take na huwag idamay ang mga inosenteng tao sa kanyang mga problema. Samantala sinubukan ni Judge Q na atakihin si Moonji sa kanyang opisina. Dahil hindi siya sinabihan na buhay pa pala ang pamilya ni Sim Bonsai, ang commentator. Ngunit si Moonji na kilala sa kanyang kawalan ng ingat, ay pinatawan ng parusa na siyam na buwang suspensyon ng sahod. Pagkatapos nito nakatagpo ni Judge Q si Dawei at hiniling na sanayin siya upang magkaroon ng charyok. Kapalit nito, inalok siya ni Dawei ng libreng pagkain araw-araw. Dahil nagtatrabaho siya sa isang restaurant, naalala ni Mori ang kanyang ikasiyam na kaarawan, ang araw na umalis ang kanyang lolo na si Taejin. Kahit ayaw niyang iwan siya nito, nagkaunawaan siyang kailangan niyon upang maprotektahan siya. Ngayon, sa kanyang kaarawan, namimiss pa rin ni Mori ang kanyang lolo. Dumating ang kanyang mga kaibigan na sina Dewey at Mira upang ipagdiwang ito at naghanda sila ng picnic sa terasa. Napagtanto ni Maury ang kahalagahan ng pagkakaibigan
at kung paanong lagi siyang susuportahan ng kanyang mga kaibigan. Anuman ang sitwasyon, sa araw ng torneo nakatanggap si Maury ng liham na may mapa at litrato ng kanyang sugatang lolo na naging dahilan ng isang laban sa oras. Samantala tumindi ang tensyon sa semifinals ng national tournament nang magharap ang Jeju at Seoul, ngunit hindi pa dumarating si Mori dahil suspendido si Dewi Simira ang mag-isa sa ring at kung hindi makarating agad si Mori, madi-disqualify siya, dama ng lahat ang kaba sa torneo habang nagkaugnay ang kapalaran ng mga tauhan. Sa unang laban ng semifinals, nakaharap ni Mira si Lee Marine, isang manlalaban mula sa Jeju. Ikinagulat ng lahat ng alisin ni Marine ang kanyang itim na balabal at ipakita na nilagyan niya ng makapal na sunscreen ang kanyang katawan na talagang nakakainis. Sa laban ginamit ni Marine ang espada na minsang pag-ari ni Mira. Ngunit nagbago ito ng kulay tungo sa pilak at tuluyang napunta sa kontrol ni Marine kahit na si Mira ang kinikilala nitong tunay na amo. Samantala dumating si Mori sa lugar na nakasaad sa sulat at natagpuan ang kanyang lolo na walang malay, ngunit kumilos itong kakaiba at nagsimulang tumawa. Malinaw na na-set up si Mori, biglang sumabog ang lugar at lumitaw ang isang lalaking nagngangalang Feilong. Bihag niya ang apo ng maalamat na si Taejin at plano niyang harapin ito. Nakipaglaban si Mori laban sa maraming kopya ni Feilong, ngunit sa huli, nahulog siya sa basement. Doon niya natuklasan na ang ilan sa mga kalahok ng torneo ay bahagi pala ng Knox Organization na may layuning sirain ang God High School. Sa kabilang banda, habang sinusubukan ni Dawei na hanapin si Maury, nakatagpo siya ng sugatang si Kwang at iniligtas ito. Ngunit inatak siya ng isa sa mga kasamahan ni Kwang at napilitan siyang lumaban. Sa wakas, lumitaw si Taek at hiniling kay Dawei na itigil ang pakikialam. Sa ring nasugatan si Mira ni Lee Marin, ngunit isang tinig ang nag-alok sa kanya ng charyok na tinatawag na Lubu Fengshan. Nagising si Mira na may bagong kapangyarihan at natalo niya si Marin. Nanalo siya sa laban ngunit halos mawalan ng malay. Sa sandaling iyon dumating si Mori at iniligtas siya. Sa ikalawang laban ng semifinals nakaharap ni Maury si Hansong at natalo niya ito kasabay ng pagpapakawala ng kanyang inner tiger. Inamin ni Munji na ang tigre ay nagpalaki ng isa pang tigre. 4 na taon na ang nakalipas lumahok si Ilpyo sa National Martial Arts Tournament at nilapitan siya ni Shang Yun upang tanungin kung bakit siya determinado na maging mas malakas. Sumagot si Ilpyo na kailangan niyang tuparin ang isang pangako at dapat siyang maging malakas para magawa ito. Samantala lumahok din si Taek sa torneo at tinalo si Shang Yang, ngunit hindi siya nakontento sa panalo, kaya binasag niya ang kanyang mga binti na naging dahilan upang kailanganin nitong magrehabilitasyon para muling makalakad. Kahit na nakarecover at muling nakalakad si Shang Yang, tuluyan na niyang iniwan ang martial arts. Isang araw hindi na natiis ni Ilpyo ang asal ni Taek at hinarap siya upang hinga ng tawad. Ang laban na ito ang naging simula ng kanilang hidwaan. Sumali si Ilpyo sa God High School, dala ang pag-asang manalo sa torneo at gamitin ang gantimpala upang pagalingin ang mga binti ni Xiong-yun at maibalik siya sa martial arts. Ang layuning ito ay halos kahawig ng sitwasyong hinarap ni Dewi noon. Ibinunyag ni Munji na ang mga tao mula sa Jeju na nakaharap nila sa torneo ay hindi tunay, ngunit totoo ang mga resulta at ang Knox ang may pakana ng panlilinlang. Ang Knox ay isang organisasyon na naniniwala lamang sa isang Diyos at nais alisin ang lahat ng iba pa. Kasama na ang mga gumagamit ng charyok, si Taejin ay dinukot ng Knox. Dahil sa kanyang napakalakas na kapangyarihan, inalok ni Munji si Mori ng impormasyon tungkol sa kanyang lolo kung makakamit niya ang sapat na lakas upang manalo sa God High School. Samantala nakatagpo si Taek ng mga kasapi ng Knox at ibinunyag na kahit na nagtrabaho siya para sa kanila. Pinatay niya si Feilong at balak niyang itago ang susi. Nagsimula ang semi-finals ng torneo sa pagtutuos ng koponan mula Seoul laban kay Jo Namdo. Sa unang laban ng semi-finals hinarap ni Han Dae-wi si Park Seo-nga. Agad silang nagpalitan ng mga atake, ngunit nawala ng balanse si Dae-wi. Matapos siyang tamaan ng eksaktong suntok sa tainga mula kay Seo-nga. Gayunpaman nakabawi si Dae-wi at gumanti ng matinding atake na nagpatumba kay Seo-nga. At siya ang nagwagi sa laban. Lumapit si Xiong-ah kay Ilpyo at sinabing ngayon na unawaan na niya kung bakit siya lumalaban sa torneo, ngunit pinayuhan siyang lumaban para sa kanyang sarili at hindi lamang para iligtas siya. Si Sang Mandeok, ang pinuno ng Knox, ay pumapatay ng mga kalahok sa torneo at ibinunyag na siya ang nag-organisa ng mga laban upang gisingin ang natutulog na susi. Sinubukan siyang pigilan ni Munji,
Ngunit gumamit siya ng mga mahiwagang rune upang tawagin ang isang Diyos na nagtapon ng napakalaking espada patungo sa ring. Sa ikalawang laban ng semifinals, nakaharap ni Jin Mori si Park Ilpio. Naglaban sila ng buong lakas, ngunit sinabi ni Ilpio na hindi sapat ang mga teknik ng taekwondo ni Mori upang manalo. Kapwa nila ginamit ang kani-kanilang kakaibang teknik, ngunit nagsimulang maapektuhan si Mori ng sobrang pagod na naging dahilan upang mahirapan siyang magpatuloy. Nabigong pigilan ni Munji ang espada ng Diyos, ngunit isang tila palaboy na lalaki na nagngangalang. Halyang Seo ang sumali sa laban at gumamit ng isang banal na artepakto upang pigilan ang espada. Tumindig si Mori na may nag-alab na determinasyon sa kanyang mga mata. Habang hinaharap si Ilpio, ang mga panlalay tungkol sa kanyang lolo ay nagsilbing apoy na nagpasiklab ng kanyang diwa. Hindi niya papayagang maliitin siya, lalo na kung nakataya ang mga alaala at aral ng kang minamahal na lolo. Sa isang sigaw ng determinasyon, pinakawalan ni Mori ang Moonlight Sword Technique. Isang kasanayan na pinino niya sa loob ng maraming taon ng pagsasanay. Ang kislap ng kanyang espada ay bumasag sa hangin na may napakalakas na puwersa na hinamon si Ilpio na manatiling nakatayo. Ngunit hindi nagpahuli si Ilpio. At sa huling desperadong pagsubok, ginamit ni Mauri ang isa sa mga teknik ni Dewey. Isang kaibigang kanyang nakasama sa matitinding laban. Naging mas maliksi at mas makapangyarihan ang mga galaw ni Mauri na parabang minana niya ang lakas ni Dewey. Ngunit sa mahalagang sandaling iyon, hindi pa naabot ni Ilpio ang rurok ng kanyang kapangyarihan. Sa isang biglang pagsabog ng enerhiya ang kanyang buhok, ay naging puti na parang nyebe at tumubo ang mga tainga ng lobo sa kanyang ulo. Ikinabigla ni Mori ang pagbabagong iyon habang lumitaw ang tunay na saklaw ng kapangyarihan ni Ilpio. Ang susi, ang misteryosong bagay na naging sentro ng kanilang tunggalian, ay tila tuluyan ng nagising. Ang laban ni Mori at Ilpio ay malayo pa sa katapusan at ang kapalaran ng lahat ay nakabitin habang nagpapatuloy ang kanilang maalamat na tunggalian. Sa kalangitan noong panahong mitolohikal, isang siyam na buntot na fox ang nakamit ang napakalakas na kapangyarihan matapos ang 1,000 taon ng pagsasanay. Ipinagkatiwala itong magbantay sa August Jade at hinarap ang hindi mabilang na krisis sa kanyang tabi. Ngunit sa kalaunan natakot sa kanya ang August Jade at iniutos ang kanyang kamatayan. Dahil sa pagtataksil na galit ang Fox at winasak ang kalahati ng kalangitan bago bumaba sa lupa. Ginugol ng Fox ang lahat ng kanyang lakas, ngunit nanumpa siyang maghiganti laban sa August Jade at nahulog sa mahabang pagkakatulog. Umabot sa rurok ang laban ni Mauri at Ilpio sa pagbabagong anyo ni Ilpio bilang isang makapangyarihang nilalang na may espiritu ng lobo. Buong tapang na umatake si Mauri, ngunit tila walang epekto ang kanyang mga suntok kay Ilpio. Sa kanyang kasalukuyang anyo ay doble ang lakas ni Ilpio at hindi tinatabla ng mga atake ni Mauri. Ngunit sa gitna ng matinding labanan, nagbago ang kulay ng mga mata ni Mori, na tila may nagising sa kanyang kaloob-looban. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang alisin ang apoy na bumabalot kay Ilpio at nagdulot ito ng pagkawala ng bubong ng ring na pinalitan lamang ng mga ulap. Sa sandaling iyon nawala ang kapangyarihan ng lobo mula kay Ilpio at naiwan lang ang Ilpio na kilalang lahat. Sa huli si Mori ang lumabas na panalo sa torneo. Labis na ikinagulat ng lahat ang nangyari. Si Munji na nakikipaglaban kay Mandayok ay hindi makapaniwala na natalo ni Mori ang espiritu ng siyam na buntot at nagtataka siya sa tunay na kalikasan ng nilalang na iyon. Samantala kahit natalo si Ilpio ay hindi siya nalungkot dahil natupad niya ang bahagi ng kanyang pangako sa pagtulong kay Mauri. Sinermonan sila ni Shunga dahil sa kanilang pagiging parang bata at pinaalalahanan na magpahinga at bumawi agad. Habang naghahanda si Mauri na matulog sinabi ni Ilpio na mas matanda siya at maari siyang tawaging nakababatang kapatid. Nais ni Ilpio na magbahagi ng isang bagay sa kanya. Ibinukas ni Mori ang kanyang damdamin tungkol sa nawawalang lolo at ang kanyang determinasyong manalo sa torneo upang makakuha ng impormasyon tungkol sa kinaroonan nito. Binalaan siya ni Ilpio tungkol sa susunod niyang makakalaban na si Lake at ang kanyang malupit na kalupitan. Hinarap ni Lake si John Jugok na desperadong talunin siya. Ngunit pinatunayan ni Lake na isa siyang nakatakot na halimaw na sumisipsip ng tao upang maging mas malakas. Nagtapos ang laban na tinalo ni Lake si Jugok, ngunit napakalaki ng kabayaran. Isang babae ang nawalan ng binti at isang lalaki ang nawalan ng braso. Nilamon ng matinding put at dalamhati. Sumugod si Ilpio kay Lake upang ipaghiganti ang kanyang mga kaibigan at sarili.
Sa huling sagupaan ng mga pinakawalang damdamin, binalot ng kaguluhan ang God of High School Tournament nang sa isang maringal na kilos ay pinakawalan ni Mandayok ang kanyang banal na kapangyarihan at tumawag ng daang libong nilalang mula sa kalangitan upang isakatuparan ang kanyang plano ng paglilinis. Nagdilim ang kalangitan sa pagdating ng mga misteryosong nilalang. May ilan na may kumikislap na pakpak at may iba nakakatakot ang anyo na bigla ang mga kalahok at mga manood sa laki ng pangyayari. Naging isang maalamat na larangan ng digmaan ng estadium habang ang mga mandirigmang dating magkaribal ay nagkaisang humarap sa banta. Pinalaya ang pinaka-extraordinaryong mga kakayahan at teknik sa isang desperadong pagtatangkang mabuhay. Ang mga manonood ay napatulala sa nakakatakot at nakakamanghang tagpo habang umuusad ang labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Nasa panganib ang susi ang misteryosong bagay na palaging nasa sentro ng atensyon sa buong torneo. Nakabiitin ang kapalaran ng mundo habang nagaganap ang tunggalian ni Mandayok at ng mga lumalaban sa kanya sa isang antas na hindi pa nararanasan. Inihayag ni Park Mujin na nagtatapos na ang torneo. Sa sandaling iyon, tumawag si Mandayok ng isang makapangyarihang Diyos na may balak bigyan ng panibagong simula ang sangkatauhan. Naniniwala siyang kailangan ito. Ang kanyang layunin ay makipag-ugnayan sa susi upang magtagumpay na magbubunga naman ng paglaho ng buong mundo. Nanumpa ang lolo ni Jugo na ipaghihiganti niya ang kanyang kamatayan. Ano man ang mangyari. Samantala matapos matalo kay Ilpio, nangako si Lake na magiging pinakamatibay at pinatay niya ang nakatatanda na nagpalaki sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, pinakawalan ni Ilpio ang kapangyarihan ng kanyang charioteer at hinarap si Lake na lumilikha ng mga halimaw upang makipaglaban, palapit ng palapit ang Diyos at malapit na ang pakikipag-ugnayan sa susi. Patuloy ang matinding laban ni na Lake at Ilpio. Nilikha ni Lake ang isang dambuhalang halimaw na lumamon sa kanilang dalawa bago sumabog at pakawalan sila. Humiwalay ang susi mula sa katawan ni Ilpio, ngunit kinuha ito ng isang banal na nilalang. Sinubukan ng The Six na kunin ang susi, ngunit sa huli ay napunta ito sa mga kamay ni Mori. Nagpakawala ng mga misil ang Estados Unidos upang pigilan ang pagtawag sa Diyos. Ngunit sa halip na makatulong, lalo nitong pinahirap ang sitwasyon. Iniligtas ni Munji ang ilang tao sa pamamagitan ng paglipat sa kanila sa ibang dimensyon, habang binalaan ang iba tungkol sa papalapit na mga misil. Patuloy ang laban ni na Lake at Maori para sa mahiwagang susi. Habang nananatiling nasa panganib ang lungsod, nanatili si Munji sa Seoul at ginamit ang mga misil upang wasakin ang tinawag na Diyos at ang mga kasapi ng Nox, isinakripisyo ang kanyang sariling buhay sa proseso. Sa huli, sa gitna ng labanan sina Lake at Mori, ay bumalik sa Seoul kung saan nanatiling kritikal ang sitwasyon. Umabot sa maalamat na antas ang huling sagupaan ni na Mori at Lake nang makuha ni Lake ang susi. Nagbago siya sa isang sanggol at pagkatapos ay naging isang Diyos. Sa ilang segundo, walang sinuman ang makasakit sa kanya. Bilang isang Diyos si Lake ay labis na makapangyarihan at halos hindi matalo. Ngunit hindi sumuko si Mori at sumugod kay Lake. Iginiit niyang hindi na siya katulad ng dati. Lalo pang tumindi ang labanan ng sumali sina Daiwei at Mira. Sa gitna ng labanan nasugatan si Mori at dinala siya ni Mira sa isang ligtas na lugar upang suriin ang kanyang mga sugat. Sa sandaling iyon may nangyaring nakakagulat. Nagsimulang maalala ni Mori ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at isang korona ang lumitaw sa kanyang ulo. Isang dakilang sandata ang bumagsak mula sa langit at ang kanyang mga mata ay naging bughaw. Si Mandayok na nakamasid sa laban ay nakilala si Maori bilang si Kitty at Dasheng ang susi dahil siya mismo ang tagapagbantay ng susi. Nagpatuloy ang mabangis na sagupaan ni na Maori at Lake. Kapwa nagpapakita ng hangang kakayahan. Napakabilis ng kanilang laban na halos imposible nang masundan ng hubad na mata. Sa huli ay nagtagumpay si Maori na talunin si Lake, ngunit sa sandaling iyon tinawag ni Lake ang kapangyarihan ng mga ulapsap sa kalangitan na nagdulot ng kidlat na tumama sa kanya. Mas naging espesyal si Mori dahil sa halip na umasa sa Charyok at sa kapangyarihan ng mga Diyos. Siya mismo ay isang Diyos, ang Monkey King. Sa kabila ng tila panalo laban kay Lake, nagbago ito sa isang dambuhalang halimaw. Labis na nanghina si Maori at wala ng lakas upang lumaban. Gutom pa siya. Ngunit dumating si Ilpio kasama si Mira at Daiwei upang sumama kay Maori sa laban sa higanteng halimaw. Sa wakas, sa pagtutulungan nila ay natalo nila ang halimaw at winakasan ang banta ni Lake. Nagtapos ang kwento sa isang emosyonal na tagpo ng si Lake ay muntik ng lamunin ng sarili niyang halimaw.
Naalala niya ang nakaraang trauma sa kanyang kabataan nang siya ay iwan ng kanyang ina, ipinagbili at iniwan siya sa isang matandang lalaki. Inalok ni Ilpyo na iligtas siya, ngunit tumanggi si Lake at sa huli ay nilamon siya ng halimaw na siya mismo ang lumikha. Matapos ang pagkatalo ni Lake, natagpuan ang isang piraso ng susi na nasa kanyang pag-aari. Ang kasama ni Lake na minsan nang umatake kay Daiwei ay napadpad sa isang kuweba kung saan lumitaw ang isang liham mula sa The Six. Kasunod ang isang malaking pintuan, lumitaw ang kasapi ng The Six na si Kim, ang pinagmulan ng mundo at may kapangyarihang tuparin ang anumang hiling maliban sa pagbuhay ng patay. Sa kabila ng kaguluhan at pagkawasak sa pagtatapos ng torneo, inihayag ni Kim na sina Mira, Mori at Dewey ang mga nagwagi sa God of High School. Una sanang binalak ni Mori na itanong ang kinaroroonan ng kanyang lolo, ngunit nang makita niya ang kanyang mga kaibigan na nawala ng mga bahagi ng katawan sa laban, napagpasyahan niyang gamitin ang kanyang hiling upang pagalingin ang lahat ng sugatan at ibalik ang kanilang mga katawan. Subalit dahil si Kim ay nagising 2 linggo bago ang nakatakda ay hindi sapat ang kanyang lakas at siya ay lumiit sa isang bata bago umalis. Bago siya tuluyang lumisan, inihayag ni Kim kay Mori na buhay pa si Taejin ang kanyang lolo. Bagaman mahina na, labis na ikinagalak ni Mori ang balitang ito. Ngunit dahil sa sobrang pagod mula sa paggamit ng kanyang healing, ay nawalan siya ng malay. Umusad ang kwento 3 buwan matapos ang mga pangyayaring ito at bumalik sa normal ang lahat. Determinado ang ating mga pangunahing tauhan na patuloy na magpabuti at magpalakas. At nangako si Mori na hahanapin niya ang kanyang lolo na si Taejin sa pag-asang muli silang magkikita. Pagtatapos, maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga bagong anime recap.